At kaugnay po niyan, sa puntong ito, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development na si Assistant Secretary Irene Dumlao, kaugnay po sa paghahatid ng tulong sa mga apektado ng pagbaha sa Mindanao. Magandang gabi po, Asek Dumlao, si Diane Claire po ito ng PTV sa Ulat Bayan. Magandang gabi, Dayan. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Alright, Asek Dumlao, kamusta na po ang pagdadala po natin ng tulong sa mga apektado ng pagbaha sa Mindanao? Ano po ang update sa ating relief efforts? Yes, Dayan, unang-una, ang utos ng ating Pangulo, siguraduhin ang kaligtasan at kapanatagan ng loob ng mga Pilipinong madalas maapektuhan ng mga disasters. Kaya nga sumunod ang DSWD, nagpatupad tayo ng buong bansa handa project upang mas mapalakas at maging mahusay yung sapat na pag-iimbak ng mga family food packs. In fact, nasa 3 million na po yung mga family food packs natin na strategically prepositioned across the country. At dahil nga dyan, madali tayong nakapagpahatid ng tulong dito po sa mga naapektuhan ng pagbabaha dyan po sa bandang bahagi ng Mindanao. Doon sa katanungan mo, nasa close to 1 million na po yung worth ng humanitarian assistance na naipahatid natin sa mga local government units na nag-request ng augmentation support. At yung tulong po na yan ay binubuo ng mga family food packs and non-food items, particularly family kits, hygiene kits, kitchen kits at sleeping kits. And patuloy pa rin pong nakikipag-ugnayan ang ating field offices dyan sa Region 9 and Region 10 upang patuloy po tayo makapagpahatid ng tulong doon sa mga naapektuhan as we continue to validate the reports that we've received. Sa inyo pong data and monitoring, Asek Dumlao, ilang pamilya po o kaya individual ang apektado po ng pagbaha at ilan na po yung nahatiran po ng ating tulong? Yes, batay po doon sa aming pinakahuling report, nasa mahigit 7,000 na mga individual yung apektado po in 9 barangays dyan po sa Region 9, 10, 11, and 12. And ongoing pa rin yung assessment and validation na isinasagawa po natin. Batay doon sa ating nga pong naging ulat earlier, doon sa close to 1 million worth of humanitarian assistance na naipahatid, yan po ay para sa mahigit 1,300 na mga pamilya. And gaya ng nabanggit ko na yan, ongoing pa yung validation and assessment. So we expect na madadagdagan pa po itong bilang na ito. Well, Asek Dumlao, do you have data or numbers kung ilan po yung ating mga kababayan na nasa evacuation centers at kamusta po ang kanilang kalagayan roon? Batay po doon sa report na meron tayong displaced population, but these are outside evacuation centers. Nasa mahigit 1,400 na po ito, particularly dyan sa Zamboanga del Sur at sa Misamis Oriental. But we're still validating other reports coming from other local government units. Alright, hindi naman po ba mahirap yung pag-distribute po ng ating pong mga relief goods and items considering nga po na mayroong mga baha? Actually, Dayan, yun yung kagandahan ng pag-implement natin ng buong bansa handa sapagkat strategically prepositioned yung ating pong mga family food packs and non-food items sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Kung kaya nga po nung nag-request ng local government unit ng augmentation support, ay madali po nating naipahatid sapagkat marami po tayong mga warehouses and in fact by virtue of the relief prepositioning agreements na kapag imbak po tayo ng mga family food packs sa mga warehouses, sa mga local government units, and sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. So madali po nilang na-access itong mga food packs po na ito. Kung sakasakali pong magtatagal po yung ating mga kababayan, for instance sa mga evacuation centers, at kailangan pa po nila ng tulong, sapat naman po yung pondo at yung pong ating mga relief items para po sa kanila, Asek? Tama ka dyan, Dayan, hindi na po mangangamba yung ating pong mga kababayan dahil nga po meron tayong sufficient na resources. In fact, nasa around 3 million po yung ating mga family food packs na naka-preposition, gaya ng nabanggit ko, and meron din tayong standby funds. Yung total standby funds and stockpile po natin nagkakahalaga ng mahigit 3.6 billion pesos at yan po ay magagamit natin para tumulong sa mga kababayan nating maapektuhan pa ng mga disasters and maimsad yung kanila pangamba. Panghuli na lamang po, ano pong inyo pong mensahe, Asek Irene Dumlao, sa ating pong mga kababayang apektado po dyan sa Mindanao?
Gaya nga ng nabanggit ko, Dayan, ang utos ng Pangulo, siguraduhin yung kaligtasan at kapanatagan ng loob ng mga kapwa Pilipino natin na madalas pong maapektuhan ng mga bagyo at iba pong mga kalamidad. Kung kaya nga po sumunod ang DSWD, nandito po tayo upang tiyakin, siguraduhin yung pangangailangan po sa pagkain at iba pong mga non-food items ay may bahagi natin sa ating pong mga kababayan. Makipag-ugnayan lamang po sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD o sa inyong lokal na pamahalaan. Patuloy po din tayo makipag-coordinate at makinig sa mga abiso po ng ating pong mga local officials para tayo po ay manatiling ligtas. And again, hindi na po natin kinakailangan mag-worry sapagkat nandito po ang ating pamahalaan para ibahagi ang kinakailangan nyo pong mga tulong. Again, maraming salamat at magandang gabi. Well, on that note, maraming salamat din po, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. Salamat po, ma'am.